Isang food hub ang itatayo sa bayan ng Rizal sa Kalinga na magsisilbing imbakan at bentahan ng mga produktong agrikultura sa lalawigan. Ayon kay Kalinga Governor James Eduba, itatayo ang 50 ektaryang lupa ang modernong rice warehouse na may silo at mechanical dryer para mas mapanatiling maayos ang kalidad ng palay ng mga magsasaka. Kasunod ito ng pagbisita ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel kung saan inaprubahan ang dagdag na National Food Authority o NFA warehouse sa naturang bayan. Sa ngayon, pansamantalang tumigil sa pagbili ng palay ang kasalukuyang NFA warehouse sa Tabuk City dahil sa kakulangan ng espasyo. Sinanay sa soil sampling at paggamit ng soil test kit ang mga magsasaka sa Ilocos Norte. Lumahok sa training na isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang 71 magsasaka at agricultural extension workers mula sa iba't ibang bayan kabilang ang Corimao, Badok, Pinili at Nueva Era. Tinuturo sa aktibidad ang tamang pamamaraan ng pagkuha ng sample ng lupa upang masiguro ang tamang resulta sa pagsusuri ng nutrient ng lupa na gagamitin sa pagtatanim. Pinalalakas naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Cordillera ang Climate Resilient Farming Program sa rehiyon sa ilalim ng Project Lawa at Binhi at Project Bahay Kubo. Ayon sa DSWD, mahigit 13,000 na pamilya sa Cordillera ang benepisyaryo ng mga programa mula 2025 hanggang ngayong taon. Nakapag-produce na rin ang mga benepisyaryo ng mahigit 900,000 kilo ng gulay na nagsisilbing dagdag pagkain at kabuhayan ng mga pamilya. Layunin ng mga programa na mapalakas ang food security at matulungan ang mga komunidad laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng sustainable farming at community gardens. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.